These are the provinces with the most projects. And Congressman Saldico should show. Kasi siya yung chairman nun, alam ma hindi niya, kung siya hindi niya alam sinong gumawa nun. But where is he? He's here, he's still a congressman. Magandang araw mga kababayan. Pagkatapos si kanta ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na si Congressman Toby Chanco na isa sa kini-question ngayon at pinipressure niya na ilabas kung saan nga ba napunta itong mga insertion na ito, ano ang mga ginawa ng kanyang small committee, itong chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico, abay, nilaglag naman ito ngayon ni Bongbong Marcos bilang isa sa mga kontraktor dito po sa napakalaking iskandalos na flood control. Ito na nga po ba ang gagawin ni Marcos Jr. na paglilinis para hindi po siya madiin dito sa mga anomalya na flood control para malinis din kunwari ang kanyang pangalan. Paano kaya itong si Tambaloslos? Kaya niya po bang sitahin itong si Tambaloslos? Naniniwala po ba kayo mga kababayan po natin na sa bawat kontraktor nitong flood control, wala nga bang kickback na napupunta ay Tambaloslos? Hindi siguro mga kababayan natin. Okay, simulan natin dito sa expose ni Bongbong Marcos, no? Yung kanyang paglilinis pagkatapos ng 3 taon na siya ay naserbisyo. Today is 545 billion pesos. Yan ha. Impeachable daw yung 125 million. Nakitang-kita naman kung saan napunta. Ito 500 mahigit, 545 billion daw po yung flood control budget. I don't know about you, but that is a very big number by any Grabe ng very big numbers. Alam mo, nakarangso na niya. 1 year na yung nakalipas. Ngayon niya pa lang po na-realize na talagang may anomalya sa flood control. Pagkatapos dumaan, yung napakaraming baha. That is an enormous number. Let's keep going. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control. Mga kalyado mo lang naman yan. Siguraduhin mo lang mamaya yung anak mo, no? O yung pamilya ng asawa mo involved dyan. That is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible. Manggagago na naman ito sa taong bayan, sa totoo lang mga kababayan po natin. No? Ang tagal-tagal na, ngayon mo lang ilalabas na parang 1 buwan ka pa lang o 2 buwan ka pa lang, no? Plano ulit. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in there? So we looked at the regions kung saan ang pinakamarami, and this is what came out. So, that's something that we have to dig deep. Alright, sino kaya mga contractor dito na iba pa, no? Kasi ilan yan? 15 contractor. Deeper into. Yung parang yung NCR, that makes sense. Kasi talagang di yung flood problem nandyan. Pero titignan pa natin yan. Tapos, Region 3, well, they're flood prone. But, tignan natin why as opposed to other places that have that are also flood prone. Okay, next. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed. Ito yung sinasabi ni Claire Castro na walang ginagawa, kundi trabaho lang. Si Bongbong Marcos na sinisiraan daw po. Imagine mo, no? Sa tinrabaho mo mula nang nakaupo ka hanggang ngayon, walang magandang nangyari po dito sa mga flood control.
And after 3 years, after mo pinagmamayabang na mayroon kang 5,500 flood control, no? Na ngayon ay umabot na daw sa 9,855 na daw po yung kabuuang flood control na pinagawa at ibinigay sa iba't ibang kontraktor na pinagmamayarian lamang ng 15 contractor company. Siyempre, involved dyan ang construction company nitong si Saldico. Itong sinasabi po, no, ni Claire Castro na trabaho ng trabaho lang si Bongbong Marcos. So, anong trinabaho niya dito? Diba? Nagsayang po ng bilyones na pera pero wala pong nangyayari. Ngayon, kailangan niya maghanap ng sisisihin. Ang kawawa po yung kanyang ilalaglag dito, no? Dapat yung sisihin dito, ikanta rin nila. Diba? Kasi ako naniniwala na yung mga matataas na opisyal, lalo na yung may control ng budget, no? Ay walang kickback dyan. Naniniwala ba tayo dyan? To be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for Maraming saliti, ano? Ano ba yung mga lugar na maraming flood control? Tingnan natin dito sa ating mga listahan. Okay, flood control. Okay. Ito yung 10 provinces pala na may flood control, no? Bulacan, Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte. Ang dami, oh. Siyempre, hawak ni Martin yan. Tarlac, Camarines Sur, Ilocos Norte. Halos lahat ng mga kongresista sa lugar na ito ay mga pumerma sa impeachment ni Vice President Sara. Okay, patuloy natin ito si Bongbong Marcos. that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces, the regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Stations have become ineffective. Sige. Hanapin natin sinasabi niyang mga kontraktor, mga kababayan po natin, no? Yung mga nilatag niya na mga companies na sinasabing mga malalaking may hawak ng flood control, mga kababayan po natin. So, yun. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Grabe, no? 5 kontraktor may kontrata sa buong Pilipinas. So, paano sila nagkakaroon ng kontrata kahit pa sa mga probinsya kung walang may humahawak sa kanila galing sa national government? Siyempre, DPWH. Diba? Keep going. Yeah, with the flood. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Grabe talagang yumaman, no? 5 kontraktor, big time. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao. Again. Ba't di mo pala ginawa? Ngayon ka lang magsasalita. My experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi parang meeting di abansin, nangangako, nag-suggest kung anong dapat gawin para makakuha ng mga magaling na kontraktor. Pwede namin, may madali, sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost. Okay, so pinangalanan niya po itong mga kontraktor na ito. Ayan, nasa screen, mga kababayan natin. Pero, no, hindi niya pa binanggit talaga yung mga pangalan at kung sino-sinong mga politiko yung involved ang may hawak ng construction na ito, no? Siyempre, tinukoy po mga kababayan po natin ng isang vlogger. So, hanapin natin kung makikita natin dito, no? Kung sino-sino itong mga kontratista na mga kongresista na dikit kay Martin Romualdez. Pero kasi mga kongresista dyan, mga kababayan po natin, na sinasabing sila po yung nakakakuha ng mga malalaking proyekto sa DPWH, no? Siyempre, with approval yan ni Martin Romualdez. Iyon. Ito daw po mga kababayan po natin, itong mga congressman na contractor. Ito, okay, basahin ko from Alvin and Tourism. Sabi ni Senator Ping Lacson, around 67 congressmen daw
ang nagsilbing sariling kontraktor sa mga infrastructure project nila, it is not that unevident conflict of interest. Sana all kaayo ang mga kontraktor. So, syempre, sino-sino yung mga sinasabi nila dyan? O, itong si Martin Romualdez, Saldico, si Representative David Suarez, si Edwin Garjola, si Manix Dalife, and si Aurelio Gonzales. Yun. Lahat yan, mga kababayan po natin, ay mga dikit kay Martin Romualdez. And of course, si Martin Romualdez, may sarili rin po siyang construction company. No? So, ngayon, dito natin makikita kung talagang matapang itong si Bongbong Marcos at kaya niyang pagmumurahin ng mga ito, kaya niyang magsalita, kaya niyang pangalanan at panggitin kung sino yung mga kontraktor na ito. Kasi kung hanggang media press conference lang ito, hanggang bunganga lang ito si Bongbong Marcos, wala talagang mangyayari sa sinasabi niya dito. O ngayon, kahit ayaw natin kay Bongbong Marcos, kung kaya niyang pangalanan yung mga kontraktor na ito, kaya niyang idiin, kaya niyang kasuhan, kaya niyang pakulong, ano gagawin natin? E di papalakpakan natin siya, at least kahit paano, no? May napatunayan siya na tinatrabaho. Kasi lahat na sinasabi po nitong si Claire Castro na tinatrabaho ni Bongbong Marcos, hindi natin nakikita eh. So ito lang yung paraan talaga. Kung gusto niya sabihin na talaga may tinatrabaho siya, okay. So ilabas niya. Wait lang ilabas niya kung sino mga kontraktor na sinasabi niya. Kasi itong kaalyado niya, no? Itong campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na si Toby Chanco, ang tapang eh. No? Ang lakas ng loob na sinasabi talaga na kontrolado ni Martin Romualdez yung pondo na nasa House of Representatives. And actually, isa nga sa kanyang pinapangalanan na sinasabing may gawa daw po nitong small committee ay walang iba kundi itong si Saldico. No? Na ngayon, kailangan daw magpaliwanag ni Saldico para magkaroon ng transparency sa mga budget, particularly dito po sa small committee na binubuo nila secretly dahil hindi naman po ipinapakita sa publiko kung paano nila minimikos-mikos ang mga budget, mga kababayan. O ito, panoorin natin ito. Tayo mag-imbestiga, pakita nyo yung small committee report noong 2025. That is the necessary starting point. Right. Otherwise, wala. Cover up lang tayo. So ito, lumalabas to kung paano lumalabas na to? Parang there's a for you from your end. Gusto mo talagang imbestigahan yung prior na committee na yon. Paano ba kami pag-budget hearing? Paano ba kami conduct ng budget hearing? Normal lang naman sa mga congressman, kahit ako, ito yung hinihingi mo ngayon, paano mo ba ginastos yung nakaraang budget, di ba? Kasi hindi mo pwedeng binigyan ka ng pondo nung nakaraang taon at hindi mo ginastos. Dahil iba po sa gobyerno, di ba? Sa mga bahay, nag-iipon tayo. Sa gobyerno, kailangan magastos kung ano yung binigay na pera. Kasi po, yun yung serbisyo para sa inyo. Yeah, that's right. Pag binigyan ang isang ahensya ng pondo at hindi niya nagastos, hindi mabuti yun dahil yung serbisyong dapat ibigay sa tao, hindi nabibigay. Di ba? So kung ganyan ang tanong natin, ang unang tanong natin, paano nyo ginastos? Ang dapat unang tanongin is paano ba napunta yung pondo doon? Yes. At yun. So okay, puntahan natin dito ang expose nitong si Representative Toby Chanco patungkol sa insertion na nangyari mula sa NEP, sa GAA, mula sa NEP sa BICAM at sobrang lumubo na sa GAA yung pundo. So ito sinasabi ni Bongbong Marcos, of course, ng DBM, no, na kung hindi daw susundan itong National Expenditure Project, Expenditure Program or NEP, hindi daw nila pipirmahan ni Bongbong Marcos itong GAP or General Appropriation Bill para maging batas. Okay, so ito, tingnan nyo po mga kabayan po natin. Ang laki ng mga insertion. Paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee? Inuulit-ulit niya yung small committee. Kasi dyan pala sila nakapag-diskarte ng pag-insert ng mga pondo na alam mo yung gusto nila, sila yung makikinabang. So dyan nila ginagawa sa mikos-mikos sa small committee na yan. Committee ba yan? O sa BICAM ba na dagdag? O saan?
I was quiet about it. Tinanong ako nung isang reporter after the SONA, totoo ba yung 777? Alam, magsinungaling ako. Di ba? Napaka-honest talaga, no? Hindi niya kaya magsinungaling sa 77. O, dyan nagbingo si Mayor Magalong. Kaya kung ipapaimbestigahan nila si Mayor Magalong dyan sa House of Representatives, madadali dyan sila. Dahil alam ni Mayor Magalong may patunay siya. At ito, mismo kongresista yung nagsabi na talagang totoo itong 77. So sinabi ko, totoo. And, okay, ano ba yan? Di ba naglalagay ng pondo ng AIX, AKAP, and MAIP, and TUPAD, no? I think ang pinaka-importante dyan kasi is yung MAIP, yung Medical Assistance to Indigent Patients. Di ba yan yung parang silang So, pag ikaw may hawak nun, talagang hawak mo yung congressman. Paano matitiis ng congressman na dahil nanindigan siya, pag merong may sakit, wala siyang maitulong. Okay? So talagang ang hirap, di ba? And di ba, nung nagkaroon ng ruling doon sa PDAF, na ginawang unconstitutional, ang sinabi doon, hindi pa pwedeng post-enactment ng Congress, di ba? Ibig sabihin, pag pinasa ng Congress ang budget, hindi na niya pwedeng pakialaman. Okay? Ang sinasabi, okay, for example, ang sagot ng dalawa doon, si Congressman Asidre ng Tingog, of course, he will defend the speaker. Ang sabi niya, of course, he will defend the speaker. Siyempre, amo niya yung speaker no, the requests are just being endorsed. Nako. Hindi yan approval o disapproval. I am asking him now, bakit pag sumama ka sa bagong Pilipinas Servisyo Fair, meron kang 777. Kung hindi ka sana all may 77. sumama, wala ka. Endorsement ba yan? O he has the authority to give and not to give? Very clear, the Speaker has the authority to give or not to give a district the soft funds. Not only dun sa 777. Grabe, no? Ginawa nilang negosyo itong gobyerno natin. Imagine mo, para sa taong bayan, pero sila yung magdidikta kung ibibigay ni Tamba or pagbibigyan ni Tamba o hindi yung isang distrito na hindi pumapabor sa kanya. Kaya tama yung sinasabi ni Amy Marcos, sa totoo lang mga kababayan, na dapat para maayos na yung ating bansa, mabawasan ang problema, dahil ang number 1 na problema, itong si Bongbong Marcos, ay dapat talaga ay tanggalin itong si Martin Romualdez at palitan ng patas magtrato na isang House Speaker. Kasi may basic kami, di ba? Pag kulang, doon kami magre-request sa portal. May portal 'yan. O tapos di ba pinakita ko nga yung text? Ano ba nakasulat doon sa text? Mamaya hanapin ko pag may break up. Na yung the funds requested from the speaker. So, okay, pero niliwanagin ko, hindi po ito cash na binibigay. It is 7 million worth of AIX, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AKAP, o minsan ginagawang 7 million worth of MAIP. So maliwanag na aprubahan na namin yung budget, but still, the authority to give or not to give is with the Speaker. At meron talaga nababawian. Grabe, no? Nababawian. Natatanggalan ng pundo kapag hindi sumunod, no? Kay Martin Romualdez. Ibang klase. And of course, Saldi ko rin. Whole committee. Okay, you've been in hindi mo papakawalan Hindi ko papakawalan yan. We have to be accountable. Pero ng taong, hindi pa pwedeng, kalimutan na lang natin. But who will investigate? Who do you think should? Congressman Saldico should show. Kasi siya yung chairman nun. Alam ma, hindi niya, kung siya hindi niya alam sinong gumawa nun. But where is he? He's here. He's still a congressman. Okay. So pakita niya. Dali dito si Saldico, mga kababayan po natin. No? Kasi involved na nga yung kanyang construction company. Ngayon siya ay binabanatan din ni Toby Chanco. Mukhang tinatarget nila ngayon si Saldico. Mukhang ito yung gagawin nilang collateral damage imbis na idiin itong si Martin Romualdez. Di ba, ito, binawasan ko, dinala ko dito. Ito, binawasan ko, dinala ko dito. But who is gonna question him? No, I'm challenging him now. So the leadership... He's never been really interviewed, ha? No, the leadership of the House, since they are the leadership, they should demand it from him. Diba? Otherwise, we're just covering up each other's... Diba? If the leadership of the House will not demand it from Congressman Saldico, that means we're just trying to cover up.
Actually, ganyan yung mangyayari dyan, mga kababayan po natin eh. Yung investigasyon na ito sa House of Representatives sa flood control, paglilinis lang to, cover up. Nakita naman natin, no? Kanya-kanya po silang turuan doon sa House of Representatives. Kanya-kanya din po sila pagalingan ng suggestion. Pero kung tutuusin, sila-sila rin naman yung mga nakikinabang dyan sa mga flood control, mga kababayan po natin. Again, no? Ito ang sinasabi nila, ito daw po ang mga nilabas ni Ping Lacson na mga involved na mga kongresista, na mga kontraktor, mga malalaking kontraktor. So, malamang, no, yung pinakita ni Marcos Jr. na 15 na mga kontraktor, eh, malamang kasama po itong 6 na ito. Kasama po yung kanilang company dyan. Siguro hindi man directly pangalan nila yung nakasulat, no, na may-ari dahil bawal sa kanila bilang mga kongresista, malamang siguro kapatid, nanay, tatay, no, yung mga nagmamanage ng mga kontraktor na ito sa mga proyekto ng gobyerno. Alam mo, mga kababayan natin, no, lagi tayo dito mag-aabang. Tingnan natin, no, kung kaya ba ni Marcos Jr. na patunayan, no, na kaya niyang tumayo, kaya niyang paimbestigahan, kaya niyang parusahan o ipakulong kahit pa kaalyado niya na sinasabi niya na sorry na lang, hindi ko sila kaalyado. Yan ang abangan natin dito sa mga bagong pakulungan ni Marcos Jr. para lumabas na siya po ay malinis, para lumabas na siya po is walang involvement sa flood control. O, tinan mo, sabi ng kapatid niya, flooded ang pondo pero lutang ang solusyon. Kasi ganyan naman talaga yung totoong nangyayari ngayon, mga kabayan po natin. And kung titingnan po natin ang top 10 na mga provinces, no, na talagang maraming flood control, number 1 po yung Bulacan. And dito po, sa buong lalawigan ng Bulacan, lahat ng mga congressman ay pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ayan ang mga malalaking posibilidad, no? Kung bakit galit sila kay VP Sara, ayaw nila maupo bilang presidente si Vice President Sara. Dahil baka masilip ito eh. Masilip itong mga maanumalyang kontrata nila. Lalo na yung flood control. Hindi po yan mariresolba ng 1 lang taon, 2 taon, 3 taon. Maabutan po yan ni Vice President Sara. And malamang, no? Mahalongkat ito. At yan po yung ginagawa nila na maharangan at hindi po makatakbo si Vice President Sara. Itong mga kongresistang ito. Cebu, marami sa Cebu dyan. Halos pumirma sa impeachment. Sa Isabela, sa Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur, Ilocos Norte, halos karamihan niya sa kanila. Siguro sa isang lugar na yan, baka may isang kongresista na hindi pumirma sa impeachment. Pero halos lahat, no, ay pumirma po sila sa impeachment against kay Vice President Sara, no, para lang hindi na po mahalungkat at maimbestigahan itong mga maanumalya nilang flood control pag si VP Sara na ang naging presidente. So, ano lang tayo, waiting muna tayo sa magiging trabaho dyan ni Marcos Jr. Kung paano niya talagang i-call out at i-announce sa publiko kung sino talaga yung mga nagnanakaw, kung sino talaga yung kumulimbat ng pera ng bayan na ginamit dito po sa mga malawakang flood control. Pero imbis na control ang mangyari, flooded ang nangyari. Flood without control. So yan lang po yung ating update, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.